Malaki nga ang problema ni Lelet dahil nagkagulo nga ang bahay na nabili ng kanyang ninang Ses. At sa kagustuhan niya na makatulong, ay pinuntahan niya ang kanyang tunay na ama na si Remar. Nagbabaka sakali siya na matulungan kahit konting tulong lamang. Subalit makikita lamang niya ang kapatid niya na lagi siyang inaapi. Ito nga si Trixie. Di pumapayag si Trixie na muling makalapit itong si Lelet sa kanyang ama. Kaya naman ipagtatabuyan niya ito, itutulak niya ito palabas. Sinabi niya rito na hindi niya muling magagawa na abalahin pang muli ang kanyang ama sapagkat pinili na umano sila ng kanyang ina at wala naman ng pakialam sa mga problema ang kanyang ama sa kanya. Nga ilang saglit pa nga ay dumating naman itong si Patricia na siya ring malaking galit dito kay Lelet dahil sa natuklasan na anak pala siya sa labas kung kaya't ganun na lamang siya kung kampihan nitong si Romer. Hindi rin ito makakapayag at sinabi nito na tigilan na ang paglapit sa kanyang asawa dahil mula ngayon ay wala na siyang karapatan sapagkat hindi nga siya ang pinili, sila ang pinili kaya't wala nang saysay ang paglapit niya rito sapagkat hindi na rin siya pakikinggan. Subukan ngang magmakaawa ni Lelet na makahingi ng tulong na kahit konti lang para lamang sa kanyang ninang na si Ses dahil ayaw nga niya itong makulong. Ayaw niyang pag nagkataon ay makulong ang kanyang ninang. Baka sakaling makatulong nga ang kanyang tunay na ama. Subalit hindi papayagan ni Patricia iyon kaya sinabi niya rito na tumigil na siya at wala silang pakialam kung ano mang mangyari sa kanyang inainahan. Talagang hindi pa nakontento sa mga masasakit na salita na binitawan nitong si Patricia dahil nagawa pa niyang itulak si Lelet kaya naman ang kawawang Lelet ay napunta nga sa basurahan. Niiyak na lamang si Lelet sa tabi at awang-awa sa kanyang sarili. Sinabi niya rito na hindi habang buhay siya ay maaapi. Babalik siya at sa pagkakataong yun sisiguraduhin niyang ilalaban niya ang kanyang karapatan sapagkat alam niyang anak siya at kahit sinasabing anak siya sa labas may karapatan pa rin siya sa kanyang ama na siyang hinahadlangan lang ng mag-ina nito. Sa kabilang banda, habang nakaupo nga itong si Lelet na bigo na makahingi ng tulong sa kanyang ama, ay umiiyak siya. At dito ngay matatagpuan siya ng kanyang ninang Ses at dito ngay magtatanong kung ano ang nangyari sa kanya at bakit ganun ang kanyang itsura. Sinabi ni Lelet na sinubukan niyang humingi ng tulong, nais niyang makatulong sa kanya, subalit nabigo lamang siya. Naawa naman ni Ses, sinabi niya rito na wag na siyang masyadong mag-alala at matanda naman siya at kaya na niya ang kanyang sarili at kung ano man ang kahinanatnan ng kanyang nagawa ay haharapin niya ito. Sinabi niya na mas maigi na mag-focus na lang siya sa kanyang sarili at mag-review siya sapagkat nais niya na makamit ang kanyang mga pangarap at nang sa ganoon may panlaban siya sa mga taong nang aapis sa kanya. Napayakap na lang itong si Lelet dito nga sa kanyang ninang Ses at nangangako siya na balang araw ay gaganti siya at kukunin niya ang kanyang mga karapatan bilang isang anak ni Remer. Sa kabilang banda ay magugulat nga sila dahil nagsisigawan na lang banda sa kanilang bahay na tinutuluyan. Yun pala ay hinahakot na nga ang kanilang mga gamit sapagkat pinapalayas na sila sa bahay na kanilang tinitirhan. Kung tutuusin, bahay na sana yon ni Ses dahil binayaran ito ng buo. Subalit, sa kanyang ama lamang at hindi nga na-inform ang ina nito na siya ang buhay pa ngayon. Kaya naman masyadong magulo ang bahay na nakuha ni Ses kaya naman kakasuhan nga sila at kukunin ang property na iyon. Aalala ng husto itong si Lelet sa kalagayan nila kaya naman gagawa sila ng paraan lalo pat nadagdagan ang kaso ng kanyang ninang Ses dahil nga namatay ito nga na aksidente na ito nga anak ng may-ari ng bahay na kanilang nabili sapagkat naitulak niya ito. Nagngangawa na nga itong asawa ni Emong. Hindi umano pwede na wala silang gagawin at aantay na lang nila na makulong itong si Ses. Kailangan meron silang hakbang na gagawin. Kaya naman itong si Lelet ay sinubukang puntahan itong si Calorena na minsan niyang nakita sa may daanan at sinabi nito na tutulungan siya sa oras na mayroon siyang problema. Ngunit nagkataon namang sa pagpunta niya roon ay wala siya dahil nagpunta nga ito ng ibang bansa.
Litong-lito na nga itong si Lynette, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung may pag-asa pa ba na hindi makulong ang kanyang ninang Ses o tuluyan na silang mawawala ng bahay. Namomroblema siya ng husto. Hanggang sa sumunod na araw, dito nga ay darating na nga itong si Calorena at pinapaalam na nga sa kanyang ka-assistant na ang kanyang kaibigan na nga ito nga si Lynette ay naghanap sa kanya at naghihingi nga ng tulong. Posible kayang matutulungan sila ni Calorena sa mga problema nila at makakatulong kaya si Calorena upang baguhin ang buhay ni Lynette at matutong lumaban dahil tela naapak-apakan na ang kanyang karapatan bilang isang anak.